Welcome to Dark Truth, Innocence and Violence in Literature, the podcast where we explore how writers shine light into society's darkest corners. I'm your host, Rick Boy Elemento, and nandito si, Hi, I'm Stephanie Joy Mosquito. I'm Diana Reset Almasan. And I'm April Gintos. and we are Youth Connect. And today, we're asking a hunting question. What do a child's food and a stone have in common? The answer? Both are silent witnesses to violence. In this episode, we'll dive into two powerful works. Gabriela Mistral, Tiny Feet, a heart-wrenching poem about the suffering of children, and Shirley Jackson's The Lottery, a chilling short story about tradition-fueled violence. And together, we will expose how easily innocence can be shattered and how society often turns blind eye. So let's begin with a quick overview of each piece. Um, sa Tiny Feet, Stephanie, ano pong may-explain mo about that? That's a very good literature that we have tackled, we discussed about. Sobrang ganda talaga ng Tiny Bear. Dahil alam niyo naman yung mga poems, di ba? So talagang yung mga authors na express nila yung emotions nila doon, yung mga experiences or past experiences nila. Like Gabriela Mistral. So sobrang ganda ng meaning. Yung bawat words doon, mayroon talagang deeper meaning. Na lalo-lalo na sa child abuse, sa issue ng mga child labor. So, doon sa poem na yun, sa piece na yun, kahit bagamat sobrang konti lang ng mga stanza, pero na-elaborate doon kung ano yung nararamdaman ng mga nakapag-encounter ng mga child abuse, ng mga child labor. So, na-elaborate talaga doon sa poem na yun. Grabe ang ganda ng pagkakalapat ng mga sentences, ng mga wordings per stanza nung sa Tiny Feet. So, yun yung aking napansin doon sa poem na yun. No, napakaganda. Daming symbolism na pinapakita doon. So, ayun. How about The Lottery by Shirley Jackson, Miss Jan? Ano pong may-explain mo? Yung The Lottery by Shirley Jackson, sobrang siya, nakaka-culture shock and naka-open tayo ng, eye-opener siya na about siya sa blind tradition. Kasi yung The Lottery, nung binasa ko siya, akala ko sa peaceful village, as peaceful day, where they gather para sa yearly tradition nila, is maganda. Yung lottery kasi diba sa atin is, pag nanalo ka ng lottery is matutuwa ka. Sa kanila, pagka nanalo ka ng lottery, hindi mo gugustuhin na manalo ka doon. And sobrang blind tradition ng ginagawa nila yun yearly, kahit na may naapakan sila or nasasaktan sila kasi yearly nila ginagawa yun kasi para sa naniwala sila na kailangan nila mag-sacrifice para sa magandang ari. And yun nga, masyadong sunod-sunuran sila ng tradition nila kahit na alam naman nila na may naapakan silang tao or may nasasaktan. Kung ano, yun nga, brutal din yung ganung klaseng blind tradition. No? Napaka surprisingly kasi sa umpisa makita mo yung tema na napakaganda, joy, delightful. And then after, on the latter parts of the story, di ba po, naging nakikita natin yung gaano sila kabrutal yung klaseng tradition na meron sila. So yun, napakaganda nun. And now, let's unpack the deeper themes this literature share. Imahin pa natin kung ano yung mga nakita pa natin or makukuha pa natin dito sa literature na ito. Well, para sa akin kasi yung dalawang para sa akin artwork siya. Yung Tiny Feet, parang kung i-observe natin, yung poem, parang mournful, then parang prayer lang siya na, pero lahat ng bigat, lahat ng meaning nung every phrases, nandun talaga siya. Pero siya, yung parang kung iisipin mo din siya, violence is actually not really good to be a good example sa mga kabataan na makita nila yung mga ganun, na ma-experience nila yung child labor, yung ma-abuse at a young age. Pero yung kay Shirley Jackson naman, wala talaga siya eh. Yung story niya is, parang kakaiba talaga para sa akin. Yung the way na nagnanarrative dun sa una, na parang ang ganda din, parang may small talks, may mga dialogue lang na parang, oh, ganito si ganyan, ganito yung mga characters, ganyan, pinapakilala yung characters. Then, nung ipapakilala na yung panalo, usually, dapat masaya, di ba? Kasi lottery tapos ikaw mananalo, di ba dapat, oh, tara, mag-celebrate Celebration. tayo, ganyan. Pero nung sa lottery na parang nung pinakalas na nagbubunot na siya, parang, uy, dan, parang medyo tumatahimik na sila nung pinakalas. So yun, parang hindi mo i-expect sa huli na, ay, murder pala siya. Yung parang papatayin mo yung taong nanalo dun sa may lottery.
So, para sa akin napaka-unfair. So, I agree, no? And yun nga, yung critics sa society natin din, no? Mm. How about you, Jano? Sa ano naman, para sa akin, meron siyang sa impact siya sa society. Kasi yung parehas na face nila, sharp indictments of societal complicity. Yung yung sa Tiny Pit kasi, kinonfront niya tayo isa siyang eye-opener about sa child poverty, child abuse, child labor, where parang inano doon ni Gabriel na yung paulit-ulit na nakakaranas ng ganun, it's not accident na, it's ano na siya, it's a societal failure na. Yung community na yun na nga, failure siya para sa, kasi nga kung paulit-ulit na lang nagkakaroon ng ganun. Kumbaga naging societal norms Oo. na hindi naman maganda. Tapos yung sa lottery naman, yun nga na nagba-blind sila tradition na hindi nila iniisip yung yung ginagawa nila na normal ba yun? As long na hindi sila yung napili. Parang pag nandun na sila, kung sila yung napili, doon lang nila mararamdaman na ay mali to, unfair to. Kasi ikaw yung nandun sa posisyon. Yeah. dapat parang dapat meron sanang isang tao na parang, uy, parang tama na, sobra na yan. Lalo na kunyari, syempre, family mo yung, tapos iba yung parang head of the family nila, sila yung parang, diba? So, tapos, kunyari, kamag-anak mo yung nabunot, then parang ikaw na save ka, pero yung family relatives mo or family member mo, tapos makikita mo in front of nila, babatuhin hanggang sa mamatay. Tama, kasi kumbaga, yung mga nakasanayan, kasi parang katulad ng dinati sa atin, kumbaga yung mga, natin, nakasanayan ng mga tradisyon, mga pamahiin, diba? Yung sanay naman tayo dyan. So, parang kasi talagang kailangan natin i-break yung societal norms na hindi lahat ng nakasanayan na nakalakihan natin ay tama. Tama. Totoo, no? Napakagandang mga point na binigay niyo binahagi ko. So, ayun nga, sabi nga ni Steph din na dapat hangga't maaari itigil ng ganung klaseng pamamaraan, no? Kasi ito'y hindi na talaga tama pagdating sa yung societal norms. And yun nga, pagdating naman sa emotional and psychological impact, ano kayong impact din sa Tama. Actually, meron talagang psychological and emotional impact. Pag lalo na ikaw na nagbabasa doon sa Tiny Pit tsaka sa The Lottery. Kasi di ba, emotional lalo na sa Lottery. Kasi, yung descriptive narrative kasi, di ba? Descriptive narrative yung ginamit ni Shirley Jackson na in a way na mapipil mo talaga habang nagbabasa ka, mapipil mo yung moment, yung paligid, ma-imagine mo talaga siya, may imagine narrative. So same din sa Tiny Pit na very mabigat yung and lalo na pag nalaman mo yung ibig sabihin ng bawat words, magkakaroon ka talaga ng psychological and emotional impact sa'yo. Lalo na ikaw na nagbabasa or nakikinig ng poem na yun, yung story na yun. Bagamat fictional lang yung story, yung The Lottery, pero grabe yung magiging emotional impact and eye-opener talaga siya. Nagbibigay siya ng awareness na may ganito palang issue, na meron palang mga gantong mga bagay na katulad nun, yung The Lottery, bagamat fictional nga siya, bagamat story lang naman siya. Pero siya, may hugot may mahuhugot ka na katulad sa atin nga na yung mga bagay nga ng mga nakasanayan na natin na ay oo, magiging eye-opener siya sa'yo na ay oo pala, dapat pala maging hindi ako nasunod-sunuran na lang sa mga bagay na bagamat alam ko na hindi na siya tama. Dapat hindi ako maging sunod-sunuran doon. Halimbawa sa mga traditions, sa religions, hindi dapat tayo naka-fix doon sa nakasanayan na natin or sa nakakalakihan na natin. So, sobrang eye-opener siya and nagbibigay talaga siya ng awareness lalo na sa atin ng mga nakikinig at nagbabasa ng literatures na yun. totoo, no? Tama yung sinabi mo, eye-opener talaga lalo sa henerasyon natin yun. Alam naman natin na meron pa rin talagang gumagawa ng ganung klase. I mean, hindi literal na lottery, pero ibang pamamaraan, ibang senaryo na alam nilang tama, pero pagdating sa, sa atin talaga, ito hindi talaga makataong gawa. Yes. Ayun. So, yun nga, salamat sa mga points din. Napakaganda yung so let's draw naman yung mga few direct parallels sa sa story na to. Yun. Ikaw, April. Sorry. And then, parang, kasi nung dati, nung nag-start yung class natin sa literature, actually, ayoko talaga magbasa. Kasi parang nababagot ako magbasa eh. Pero nung at the latter part na, nabasa ko yung, may kasi ako manood ng mga trailer na Mga horror crime, trailer. ganyan. Investigative. Ganun. Then, sabi ko, pwede pala yun sa mga novel na, I mean, yung
pang ano talaga yung parang panglaban sa bansa, yung mga ganyan. Tapos feeling parang as siguro yung writer ko na side na natutulog. Parang medyo parang naano ko na-inspire ako Na-awaken. na-inspire ako dun kay Shirley Jackson tsaka kay Gabriela Mistral. Lalo na kasi 'di ba nanalo siya ng Nobel Prize. Yes. Parang siya yung first sa Latin America yata. Oo. First, tapos babae. Syempre, Female. syempre dito sa medyo before, medyo ano pa yung mga sa mga babae. So, parang malaking impact siya. Parang siguro, ay, if sana, ganito rin sa amin or ako or sa Philippines, di ba? And parang magkakaroon kasi ng voice yung mga voiceless using din sa mga sinusunod. Parang, sige, parang pag normal sa society, pag may issue, parang hindi ka makapagsalita kasi minsan mag-judge ka, di ba? Saka wala pang ng freedom of speech. Oo. Tapos, pwede ka pang ma-execute Oo, yung mga yes. bansang gano'n na pag nagsalita ka against government. Pero dito sa mga writers na to, parang they find their way na ma-express nila yung selves nila. Parang silent war. Parang kumbaga si Jose Rizal, Yes, tama. yung ginawa niya through novels para maging eye-opener sa mga tao. Tapos yung mga writers, international writers, ginawa din nila sa present time. So, nakaka-inspire siya for kahit Tama yun, Ate April. Yung sa comparison mo sa Philippine literature na si Rizal. Kasi ang ginamit niyang sandata is yung panulat. So, totoo na grabe yung creative writing. Yung impact na nagagawa ng creative writing. Tsaka kasi siya kumbaga permanent siya. Permanent na mapapasa mo from generation to generation. And talagang napakaganda ng mga novels, na may talagang or poems or other literature na meron talagang grabing meaning, deeper meaning behind those. Bakit nila nagawa yun, yung mga nasulat nila, bakit hindi pa nilang nagawa. So, napakaganda talaga nung mga bagay na yun nga, yung creative writings na mga literature na nag-share from generation to generation. And isa pa doon, syempre, kasi doon nga balik ako doon sa Tiny Bit, tsaka doon sa Babat. Kumbaga katulad nung sa Lottery, kumbaga natago na hindi mo mahahalata, hindi mo ma-expect, diba, na meron palang violence behind it. Yun nga yung tema nga natin yung title niya, yung darkness side ng literature. So, ayun, naitago nila through writing. Kasi nga, dahil nga sabi ko nga kanina, na yung sa freedom of speech before, hindi naman talaga totally, lalo sa government, kapag ka may paano ka sa government, hindi ka pwedeng basta-basta lang magsulat ng article or kaya naman newsletter na pupunto mo na agad or pinapatamaan mo na agad yung isa sa mga opisyales sa government. Pero ayun nga, through writings, through creative writings, novel, yun yung naging sandata ng mga writers talaga before. Na parang maibahagi nila yung kanilang nakikita sa society, sa community, sa paligid nila. Sinulat nila yun through creative writing. So napakaganda na yung mga talento na ganun, yung mga skills na ganun ay nababahagi. And i-impart sa atin, kahit na matagal na yan na ilathala, may impart sa atin talaga. So yun yung isa sa mga insights about it. Yun nga po, naniniwala ako sa mga sinabi niyo. Lalo na hindi na talaga ako, kaya ipon din ako, mahilig sa ganun, magbabasa. Kaya, nung nalaman ko na may ganito palang klaseng creative styles na nagagawa, di ba? Lalo na sa Tiny Feed, di ba? Yung mga hidden meaning, di ba? Na para lang hindi ito'y maging against sa government, di ba? Kailangan rin ng matinding yun, ganun style na gagamit ng mga symbols para lang at least may tago yung deeper meaning ng story na yun. And then yun nga din sa style ng sa The Lottery, di ba? Grabe kung binabasa mo, para ka na rin nanonood mismong naka-visual talaga yung grabe kaganda yung pagkagawa. And then ngayon nga sa susunod na tanong dito is what do these works challenge us to say? Ikaw siya. Sa akin naman, yung mga artwork, especially yung Tiny Feet and yung Lottery, naging na-force yung mga nakabasa na-confront yung mga problema, naging eye-opener nga siya, naging aware tayo, naging awareness yun. Yung mga problema nga sa community, sa culture, sa mga system na parang dinibreak nila yung hindi yan normal, gano'n. Naging eye-opener nga siya. Hindi siya, parang naging awareness siya na yung mga inosente, nagsasuffer sila, na parang pinakita sa atin na may mga nagsasuffer and may mga taong
naapektuhan, na may mga alam naman nila na nag-suffer yung mga victims, pero nagbubulag-bulagan lang sila. So parang it's time not to be blind. Ayun, Jana, napakaganda ng shinare mo and I agree sa mga sinabi. And ayun guys, salamat sa pakikinig and sana nag-enjoy kayo at na-encourage namin kayo sa aming mga shinare tungkol dito sa mga authors na ito. And I'm your host, Rick Boy Elemento, and I'm Stephanie Joy Mosquito. I'm Diana Almasan. And I'm April Quintos. we are Youth Connect! Connect! See you next time! Bye-bye, guys!